Alam nyo mga kapatid, ito yung nakakatawa sa China di ba? Matapos nilang sabihin sa atin na wag tayong magsisimula ng gulo dahil nga ipinag-utos ni PBBM mga tol na tanggalin yung floating barrier na inilagay nila doon sa Scarborough mga kapatid, di ba? Naaalala ninyo yon? Di ba ipinag-utos ni PBBM na ipatanggal yung floating barrier na nilagay nila at nakapangisda yung mga mangingisdang Pilipino. Napakaraming nahuli mga tol. Makalipas ang ilang araw mga tol, eto sinasabi ng China, no? Sila daw ang nag-initiate o sila daw ang nag-voluntary na tanggalin yung floating barrier para daw bumalik yung normal control mga tol. So sinasabi nila na sila daw ang nagtanggal ng floating barrier. Wow, bida-bida naman talaga mga tol. Bilang katibayan, no, eto bago natin panoorin itong kay John Reps mga tol, no, dito sa South China Morning Post mga tol, no? Nakalagay dito South China Sea. Beijing says it removed sea barrier voluntarily despite Manila's claim special operation cut cordon. Di ba nga ipinag-utos ni President BBM na tanggalin yung floating barrier? Ang sinasabi ng Beijing o ng China, sila daw ang voluntarily na nagtanggal, na nag-remove ng barrier mga tol. Uy, bida-bida, no? Pagkatapos tayong sabihan na wag magsimula ng gulo, biglang aakuin nila mga tol. Ang problema, katunayan na PCG ang nagtanggal nung ng cordon na yan o ng floating barrier na yan. Nasa PCG yung angkla at yung pinagputulan mga tol. At kitang-kita naman sa camera kung paano tinanggal ng PCG yan. No? Ang kukulit nito mga tol. Ayan, no? Kitang-kita ng Philippine Coast Guard. Sila yung pumutol mga tol. Ayan, no? Beijing has insisted it voluntarily removed a floating barrier in the South China Sea to resume regular control on Wednesday night in a tit-for-tat with the Philippines over the disputed Scarborough Shoal. Nakakatawa na lang mga kengkoy, no? Mga kengkoy itong mga to, no? Alright, so ito papanoorin natin mga tol mula naman dito kay John Reps, no? Mga barko ng China nakapwesto na sa loob ng Scarborough. Mga mangingisda na tumulong sa PCG may pa. Ayan, putol no? So papanoorin natin to pero bago yan hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Yan, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong video. Pasensya na kayo sa boses ko mga tol Meron tayong sipon ngayon kaya ganito Pero okay lang, makakapagbigay pa rin naman tayo ng reaction video. Panoorin na natin to mga tol. Matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Breaking news, mga barko ng China nakaangkla na sa loob ng Scarborough Shoal at mangingisdang tumulong para makuha ang angkla sa barrier ng China may pahayag. Ayon naman kay Mang Arnel ay uulitin niya ang ginawa niya upang makapasok sa bahura. Ang Amerika naman ay muling nangako na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa bansa. Ano naman kayang reaksyon ni Senador Robin Padilla dito? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Matapos ang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilatag ng China sa Scarborough Shoal, ay muling bumalik ang eroplano ng BFAR upang malaman kung kamusta na nga ba ang lugar at ang mga mangingisdang Pilipino. Pero tanaw na tanaw mula sa himpapawid ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard na nakaangkla sa loob ng Scarborough. Kunti lang din ang mga nangingisda dahil bantay sarado ito ng Chinese Coast Guard. Able to monitor the presence still of 3 China Coast Guard vessels, 2 of which are inside the lagoon of Bajo de Masinloc. The other one is patrolling outside the vicinity of Bajo de Masinloc. Ilang beses namang nakatanggap ang eroplano ng BFAR ng mga radio challenge mula sa Chinese Coast Guard na tila ba pagmamay-ari din nila ang himpapawid. Naka-total sila mga 6 times sir, hanggang nandun tayo sa Pero while we're sir, over the shoal na, wala naman na silang challenge sa atin. First time nyo po ba na walang barko ng BFAR ni radio challenge kayo dito sa Bajo de Masinloc? Actually sir, ito yung first time namin na walang barko na nag-challenge sila.
Kasi previously sa mga conduct namin dito na maritime surveys, wala naman pong mga challenge na ginagawa sila. Ang rules mga tol ng international law, 'di ba? Wala namang isla, wala namang kalupaan na nandiyan. So malaya ang kahit na sino man na lumipad sa ibabaw niyan. Kasi karagatan yan mga tol kahit yan ay karagatan ng China o karagatan ng Pilipinas o walang may karagatan diyan mga tol. Basta walang isla, 'di ba? Walang mga teritoryong ano ba tawag dito, kalupaan, 'di ba? Malaya, meron silang free flight. Yun nga yung sinabi nung isang maritime expert kay Senator Robin 'di ba? So wala daw nilalabag yung US na reconnaissance doon kasi wala namang kalupaan na nandoon. So pwede silang lumipad. Eto, lumilipad, nire-radio challenge pa rin. Akala mo pati himpapawid talaga pag-aari nila, kiniklaim nila, hindi lang pala dagat, no? Hindi lang pala karagatan ang kiniklaim nila, pati himpapawid, mga tol. Tindi nitong mga to, no? Lahat na lang kiniklaim nila, lahat na lang inaangkin nila eh. Diba? Nakakatawa, pati yung pagtanggal ng floating barrier, inaangkin na rin nila mga tol. No? Pagkatapos nilang sabihin sa Pilipinas, huwag kayong magsisimula ng gulo. Don't stir up trouble, diba? Sabi nilang ganon. Huwag kayong puro kayo political drama, diba? Sabi nilang ganon sa Pilipinas. Pagkatapos nun, ang sinasabi nila sa balita nila, ito, Beijing says it removes the barrier voluntarily. Mga kaengko yan, So tuloy natin to. Mapapansin din na wala na sa Scarborough ang inilatag na floating barrier ng Chinese Coast Guard dahil makikita sa larawan na ito mula sa Chinese Coast Guard na kinuha na nila ito matapos putulin ng Philippine Coast Guard at kunin ang angkla nito para tuluyang anurin. Pero kung China ang tatanungin, sila ang nagtanggal ng floating barrier at hindi ang Philippine Coast Guard. Yes, hindi naman talaga kinuha ng Philippine Coast Guard, pero putol-putol na ito at wala ng angkla. Sila ang kumuha, no? Hindi natin kinuha yung kasi kanila yun Pinutol ng Philippine Coast Guard. Kinuha natin yung angkla para tuluyan na siyang anurin. So, ibig sabihin nun mga tol, Philippine Coast Guard ang pumutol nun para makadaan yung mga mangingisda. Ngayon, ang sinasabi nitong China, sila daw ang nagtanggal para bumalik yung normal control, di ba? Kumbaga, bida-bida na sila Kumbaga parang, binigyan na namin kayo ng pabor Ayan, mababait kami Pinahintulutan na namin kayo makapangisda di ba? Antindi mga tol, antindi. Jushi Xi Jinping. Magkahalong tuwa at kaba naman ang naramdaman ng mangingisda na si Joseph Banico na tumulong sa Philippine Coast Guard na maiahon ang angkla ng floating barrier. Kaba dahil may presensya ng China habang ginagawa nila ito at tuwa dahil muli na silang makakapangisda sa loob ng Scarborough. Yun nga lang, kita naman sa video na nasa loob na ng bahura pumuesto ang barko ng Chinese Coast Guard. Nakatingin yung malaking barko sa amin habang pinuputol namin yung lubid at saka yung hinila namin yung angkla. Sa press conference ng Philippine Coast Guard kung saan ipinakita ang tinanggal nilang angkla mula sa floating barrier at ayon sa Philippine Coast Guard, sila ay hindi mag-aatubiling putulin ang mga barrier ng China sakaling maglalagay pa uli ito. Action of the President, because the mere fact that the instruction was already given, then there is no reason for us to remove it every time that the floating barrier will be reported. Tangka itong pumasok sa loob ng bahura bago siya makuha na ng video. Umaga pa lang daw ay sinubukan na talaga niyang pumasok pero hinarang umano siya ng rubber boat ng Chinese Coast Guard. Sinubukan din daw niyang makiusap pero hindi talaga siya pinagbigyan. Kaya nang dumating ang barko ng BFAR ay doon na siya nakuhanan ng drone na nakikipaghabulan. Giit ni Mang Arnel, bagamat delikado ang ginawa niya, ay uulitin niya ang tangkang pagpasok dahil para sa kanya, may karapatan siyang mangisda. Astig si Mang Arnel, astig. No, talagang kahit na alam niyo mangingisda siya, simple lang, rubber boat yung umahabol sa kanya. Ito pa merong isang malaking barko, mga tol, ng China Coast Guard. Talagang alam niya na etong lugar na to ay sa Pilipinas at may karapatan siyang mangisda doon dahil Pilipino siya, no? Ay, astig to, astig. Tuloy natin. Sa loob ng bahura. Yan ang gusto ko talagang magagawa na paglaban ko yung karapatan namin sa pag-isda. Patalo tayo dyan. Hindi tayo patalo. Ingisa tayo Nakikita ninyo mga tol, no?
unti-unti dumadami na yung mga Pilipino na talaga nagtutulong-tulong, no? At nagkakapit-bisig. Ipinapakita sa ating lahat na talagang kailangan nating tindigan 'to. Kailangan nating ayan, no, balak pa nila maglagay ng watawat ng Pilipinas, mga tol. Kasi kung hindi magsasalita 'tong mga 'to at ang mamamayani lang is yung mga pro-China na nandiyan diyan sa gobyerno, mga tol. Pilit nilang inilalapit yung puso ng Pilipino sa China. Hindi naman tayo nalalayo, eh, 'di ba? Tumatangkilik pa rin tayo sa kanilang mga produkto, sa kanilang mga serbisyo, mga tol. Ang hindi lang natin talaga matatanggap is yung patuloy nilang ginagawang pambubula sa Pilipinas dahil porket maliit na bansa lang tayo, 'di ba? Kahit sabihin pa ng ibang mga senator na utang na loob natin sa China, ganito nung panahon ng Marawi Siege. Tanging China lang ang nagbigay sa atin ng mga sandatang ginamit ng ating mga kasundaluhan. So wag nating kakalimutan may utang na loob tayo sa kanila, 'di ba? Hindi porket may utang na loob ka, papayagan mo na lang na ganituhin yung bakuran mo, 'di ba? Kahit naman sa normal na tao lang, 'di ba? May utang na loob ka sa kapitbahay mo kasi nung nagugutom ang pamilya mo, pinautang ka. Pero papayag ka ba na angkinin na niya yung lupa mo? Papayag ka bang ganon? Papayag ka ba na batok-batukan ka na lang niya? Hindi pwede yung ganon, mga tol, no? Samantala, nakarating naman sa US Congress hearing ang issue kaugnay sa pagtanggal ng floating barrier. Ayon kay US Deputy Assistant Secretary Lindsay Ford, matinding hakbang ang ginawa ng Pilipinas sa pagtanggal ng floating barrier. At bukod dito, binigyang diin ng US government officials ang anumang pag-atake ng ibang bansa sa Pilipinas ay dedepensahan at ipagtatanggol nila ang Pilipinas. Wow! The department has been incredibly clear that when it comes to our treaty commitments to the Philippines, we believe an armed attack against Philippine armed forces, public vessels, aircraft apply to in the South China Sea. That includes the Philippine Coast Guard. And we have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments absolutely. Dagdag pa nito ay patuloy din ang pagpapaigting ng puwersa ng Amerika sa rehiyon tulad ng pagpapadala ng mga barkong pangdigma at pakikipag-usap sa Pilipinas. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. 非常高兴 At bago matapos ang videong ito at kung nagustuhan mo ito, ay baka pwede mong pindutin ang like sa ibaba at mag-subscribe. Okay. Subscribe mga kapatid kay John Reps at syempre click nyo na rin yung like button sa ibaba, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Ikaw bilang isang Pilipino at nasaksihan mo yung katapangan ng ating PCG sa utos ng ating presidente na putulin yung floating barrier na inilagay nila. At ngayon, i-claim nila na sila daw ang nagtanggal nun voluntarily para bumalik sa normal control. Etong lugar na to, pinag-aagawang lugar, sabi nga nila. Actually, di na pinag-aagawan niya dahil nanalo na Pilipinas dyan, di ba? So, bida-bida to mga tol. At saka pataway, no? Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? At syempre, doon sa sinabi ng Amerika na nananatili sila doon sa commitment na ipagtatanggol daw nila ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armed attack, mga kapatid, no? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.